May isang urban legend sa aming bayan tungkol sa isang samahan na tinatawag na Itim na Dambana. Ayon sa mga matatanda, ito raw ay isang lihim na grupo ng mayayaman at makapangyarihan na nag-aalay ng bata sa demonyo kapalit ng yaman, kasikatan at walang hanggang kasaganahan. Maraming nagsasabi na katahang isip lang to. Pero may mga kwento tungkol sa mga nawawalang bata. Mga batang hindi na natagpuan kailanman. Ako si Ryan at ito ang aking kwento. Si Kuya Jomar ay dati kong kaibigan. Lumaki kaming mahirap pero pangarap niyang maging sikat na influencer. Tuwing gabi, magkausap kami tungkol sa mga plano niya. Mga video concepts, mga collabs, mga viral trends. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nawala ng ilang buwan. Nagulat ako nang makita siyang muli sa social media. Biglang sikat, biglang yaman. May bago na siyang kondo sa BGC, mga mamahaling sasakyan, at puro celebrity na ang kasama niya sa mga event. Pero may napansin ako. May kakaibang tingin sa mata niya. Parang laging pagod, pero hindi makatulog. Isang gabi, nag-message siya sa akin. Bro, gusto mo bang yumaman ng mabilis? Gusto mo ng shortcut? Nagduda ako, pero pumayag akong makipagkita sa kanya. Dinala niya ako sa isang mansyon sa isang liblib na bahagi ng Antipolo. May mga nakamaskra, nakaitim at may hawak na kandila. Sa gitna ng malaking sala, may altar na may ukit ng isang nilalang na may maraming mata. Sila ang mga kasamahan ko, Bulong ni Jomar. ang Itim na Dambana. Kung gusto mong sumikat at yumaman, kailangan mong mag-alay. Nalaglag ang pangako sa narinig. Alay? Tumango siya. Bata, mas mabisa. Kapalit nito, magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo. Pera, kasikatan, kapangyarihan. Hindi ako makapaniwala. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin ako sa paligid. Maraming kilalang personalidad ang nandoon. Mga politiko, mga artista, mga influencers. Nagbibiro ka, di ba? Tanong ko. Pero ngumiti lang si Kuya Jomar. Biglang bumukas ang pinto. May pumasok na lalaki. Bitbit ang isang bata na nakatakip ang bibig. Nanginginig ito sa takot. Simulan na natin ang seremonya. Sabi ng isang matandang babae na may malalalim na mata. Kinalapit ako ni Jomar. Ito na ang pagkakataon mo, bro. Mamili ka na lang kung gusto mong manatiling isang nobody o maging isang legend. Parang huminto ang oras. Tiningnan ko ang bata. Mukhang 7 taong gulang lang. Umiiyak at walang kalaban-laban. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas. Sumisigaw sila sa likod ko. Tinatawag ang pangalan ko.
Pero hindi ko na sila binalikan. Kinabukasan, tinawagan ako ni Jomar. Ryan, maling desisyon yan. Hindi ka na makakalabas ng buhay. Alam mo na ang sikreto namin. Ilang araw akong hindi lumalabas ng bahay. Pakiramdam ko kasi may nakamasid sa akin. May mga anino sa dilim. May dumadaang itim na van sa harap ng apartment ko. Hanggang sa isang gabi, nawala ang kuryente sa buong gusali ko. May kumatok sa pinto. Isang malakas na katok. Sunod-sunod. Nang silipin ko ang peephole, wala namang tao. Pero sa ilalim ng pinto, may dumudugo. May boses akong narinig sa labas. Sumali ka sana, Ryan. Pero uli na. Hinihintay ka na niya. At mula nun, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Hanggang ngayon, may bumubulong pa rin sa akin tuwing 3:00 ng madaling araw. Sayang ka, Ryan. Sayang ka.